Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Eto, meron na naman tayong pag-uusapan. Mainit-init ito mga kabayan. Ngayon lang to, no? Kapopost lang to mga kabayan ng Billionaires TV. Nako, ano nga nangyari na mga kabayan? At rin nagkataong pang eleksyon. Nako, nagpatong-patong na ang problema mga kabayan ng mga Duterte. Nako, tapos na. Si Congressman Pulong may kaso. Tatlong kaso mga kabayan ang kakaharapin ni Congressman Pulong. At pangalawa mga kabayan, itong si Bungit, no? Abay, nagkalat mga kabayan ng muka, no? Sa news ng Hong Kong, no? Mga kabayan at ng Taiwan. Patungkol dyan sa money laundering, sabi ko na mga kabayan, totoo yung unang binalita, no? Na yung dalawang Pilipino, mga kabayan, na yung isa ay abogado, na nakakasuhan din, no? Nahuli mga kabayan na gustong magpuslit, no? Ng 100 billions mga kabayan. So, tapos tayo dito. Bakit kaya hindi ito binabalita mga kabayan ng ating mga mainstream media or hindi sinasabi mga kabayan, hindi rin pinag-uusapan. Lalong-lalo na yung idol nating si Auntie Claire mga kabayan. O ito ba, at saka itong si Amy Marcos mga kabayan, nagtungo na sa ombudsman, no? Napakarami ng papel na dala-dala mga kabayan para paimbestigahan ang tunay na nangyari dyan sa pagpapadakip kay PRRD. No? Nako, naluko na talaga. Grabe ang nangyayari ngayon mga kabayan sa bansa natin. Hirap ngayon talaga ang ating mga husgado. At syempre mga kabayan, kung bago ka pa lang dito sa Katiting Channel at ngayon ka pa lang napadaan mga kabayan, iimbitahan kita na mag-subscribe. Syempre, click mo yung notification bell nang ganun, nasa ganun mga kabayan, maging updated ka sa ating mga video. O pakinggan natin mga kabayan itong balita na to, no? Anong nangyari kay Congressman Pulong naman? Bakit naman rin nanapok mga kabayan? O pakinggan natin. Naharap ngayon sa patong-patong na kasong kriminal ang anak ni FPRRD na si Davao City Congressman Paulo Duterte. Kabilang dyan ang human trafficking, attempted murder, grave threats at physical injuries. Mabigat itong kaso na to mga kabayan. 3 kaso. Tapos human trafficking, violation na physical injury, grave threat, tapos ang bigat ng kaso na to mga kabayan. Ba't nagkataon naman ngayon pa yan naisampa mga kabayan ngayong namumroblema mga Duterte. Tapos tayo nito, baka ito mga kabayan ng sinasabi nating pwedeng pantabo na naman sa mga nangyayari ngayon kasi February pa to nangyari. Kaugnayan ng pananakit niya umano sa isang negosyante sa loob ng isang high-end bar sa Davao City noong Pebrero. Ang insidente nakunan ng CCTV. Ayon sa complainant, pinagsusuntok, sinipa, binulyawan at tinangkang saksakin siya ni Pulong. Sa ngayon, wala pang pahayag si Congressman Duterte ukol sa reklamo. Tapos, ito ang mahirap mga kabayan. Nadaan sa init ng ulo, ito yung mabigat-bigat ngayon na kakaharapin ni Congressman Pulong, yung kaso na yan. Isipin mo, may CCTV mga kabayan, no? Ayan, February 23 pala ito nangyari. Pero ngayon lang mga kabayan niya nasampahan ng kaso, no? At ang masakla pa dito mga kabayan, bakit may kidnapping? Napakabigat ng kaso na yan mga kabayan. Kidnapping at saka yung pamgugulpe. Kita naman mga kabayan sa video, no? Tapos Congressman Pulong, nadali ng init ng ulo mga kabayan. Pero syempre, no? Kung ganyang mayroong kaso, dapat talagang harapin nila yan, no, mga kabayan. Hindi porke tayo Duterte supporters, magpapabor tayo sa mga ganitong mga senaryo. Siyempre, may nagawang kasalanan, mga kabayan, at nakita dyan sa CCTV may ebidensya, di magpaliwanag lang mga kabayan sa korte at ipagtanggol yung kanyang sarili. Mga kabayan, baka naman meron dahilan yan, no? At siyempre, hindi naman siguro iinit ang ulo ng tao na yan, mga kabayan, kung walang provocation, no? Or walang kumbaga pinagsimulan. Sabi nga hindi naman magkakaapoy kung hindi magkakausok mga kabayan kung walang apoy, di ba? Ayun. Itong mainit ngayong usapin at ito'y binibigyan mga kabayan ng reaksyon ni Auntie Claire, syempre. Pero ito hindi niya binibigyan ng reaksyon mga kabayan. Itong kumakalat ngayon sa social media. Itong kay Harry Roque na to mga kabayan. At ito yung nakita natin, no? Sinearch natin to mga kabayan. Itong sinasabing money laundering ng mga Marcoses mga kabayan. Dyan sa Hong Kong kasi nag-file ng kaso ang Hong Kong mga kabayan ng money laundering, no? Kaya pala nawawala ang ginto natin mga kabayan. At hindi maipaliwanag kung saan napunta. Yan pala mga kabayan, 350 metric tons ng gold, no? Mga kabayan ang nai-issue dyan sa money laundering na yan ng itong si Bungit. Pamilyang Marcos mga kabayan, napakabigat nitong allegation na to. At ito mga kabayan, tiningnan din natin, no? Hinanap natin yung source ng balita na yan at nakita natin mga kabayan, nag-originate yung news na to
doon sa iNews, mga kabayan. Hanapin nyo na lang yung iNews, no? At makikita nyo yung balita na to. O pakinggan muna natin ang sinabi ni Atty. Harry Roque. Laundering Office para imbis napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po siguro ang eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil Ano to, mga kabayan? Itong mga kwento-kwento na ginto-ginto, mga kabayan, ari na, hindi na to tanso. Hindi na to, mga kabayan, tanso. Literal na ginto na to. Abay, ginto pala eh. Yan yung problema ngayon, mga kabayan. Pero ang problema kasi nating malaki ngayon, itong mainstream media, bakit hindi nila to binabalita? Nagkalat na to sa social media at mabiberipika naman nila to, mga kabayan. Diba? Napaka-unfair. Tapos gusto nila na dapat ang mga vlogger ay magkaroon ng, kumbaga, mag-organize, magkaroon ng pagkakaisa. Hindi naman pwede yun kasi may kanya-kanya kaming opinion at reaction, mga kabayan, sa mga binibigyan natin ng komento. Diba? Katulad na lang nito, mga kabayan, itong ginto na to. Siyempre, yung iba dyan, nagbigay na rin ng reaction. At tayo naman, meron tayong sariling opinion patungkol dito. dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Hong Kong anti-money laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between, yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. Pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa Central Bank Reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po. Tapos, kasi maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution. Pero hindi po yan immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Dahil napakalaking halaga po ito. Hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente na kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman. Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag. Tama na, Atty. Roque. At baka yung kababangag mo na yan, mga kabayan, ni madalid din tayo diyan. Ayan, mga kabayan, ang malinaw, no? Ito kasi, mga kabayan, nagkala talaga, no, sa social media. Ewan ko, no, imposible namang hindi nakikita to ng mga mainstream media at ng mga researchers nila, no, yung balita na yan. Kasi ako nga, mga kabayan, nakita ko, no, kung yung balita dyan sa iNews. Kasi, syempre, bago natin ilabas, mga kabayan, yan, kailangan natin i-verify at masasabihan na naman tayong fake news, no? At wala tayong source. Kaya, yun, check nyo na rin, mga kabayan, sa iNews, no? Para mas madali nyo ma-confirm, no? Na legit yung news na yan. Puntahan nyo yung Asia Today, no? May makikita kayo sa comment doon. I-click nyo yun at mapupunta kayo sa website ng iNews. So, makikita nyo doon ng talagang explanation, no? At yung mga ebidensya, mga kabayan. Alam ko, nilabas na rin to nito Jojo Di Guzman Connect TV, mga kabayan. Para na sa ganun, kayo mismo, makita ninyo. Kaysa dun sa katulad sa TikTok, mga kabayan, na sinasabing fake. Pero, lang niya, hindi naman nila makakuhang ma-research, no? May mga internet naman sila, mga kabayan. O, ito pa. Good news to, mga kabayan, kasi si Senator Amy, ayan, nagpunta na ng ombudsman, mga kabayan. Ako, napakakapal ng papel, no? Na paiimbestigahan itong ni Senator Amy. O, ito, pakinggan natin, mga kabayan, itong balita na to. Ano ang mga nilalaman ng mga dokumentong isinumite ni Senator Amy Marcos sa ombudsman?
Monica, mga paglabag sa batas at sa ligang batas at iba pang mga natuklasan sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Ito ang nakadetalye sa chairman's report na sinumite sa Ombudsman ni Senador Amy Marcos, chairman ng komite. Personal na dinala ni Senador Amy Marcos sa tanggapan ng Ombudsman ang chairman's report batay sa 3 Senate hearing ng komite. Kaugnay ito ng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte at pag-turnover sa kanya ng pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Inirekomenda nito ang ilang kaso laban kina Justice Secretary Crispin Remulla at sa kapatid dito na si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Kabilang rin dito sina Philippine National Police o PNP Chief General Romel Marbil, PNP Criminal and Investigation Detection Group o CIDG Chief Major General Nicolas Torre III at si... Ito, nagyayabang pa to mga kabayan sa interview ni Ted Filon. No? Ito si General Torre na wala siyang natanggap mga kabayan kasi di ba nung mga kahapon, no? Araw ng manggagawa, di ba at may nagsasalita doon mga kabayan na babae na sinampahan ng kaso. Ito si Torre, wala daw mga kabayan natatanggap na sumpina galing sa korte. Ewan ko mga kabayan, ba't din ito natanggap sa social media pa? Nauna pa yung social media mga kabayan ha? Special Envoy on Transnational Crime, Ambassador Marcos Lacanilaw. Aniya, dapat tuluyang imbestigahan ang kasong ito ng Ombudsman dahil marahil ay may kriminal at sa tipong paglabag ang nasabing mga opisyal ng pamahalaan. Tinatransmit ko ang chairman's report na bunga ng Senate investigation on the arrest and extraordinary rendition of President Rodrigo Duterte na tinangay siya hanggang sa Hague at mukhang maliwanag na maraming linabag sa batas, sa saligang batas at pati sa international law. Kaya mananagot, kinakailangan kung mapatunayan ang lahat na ito, ang ilang napakatataas na opisyal natin, 2 cabinet member, ang Chief of Police, si General Torre at si Ambassador Lacanilaw. Ano kaya mga kabayan ang gagawin dito ni Bungit? Ano? Kasi itong mga nakapalibot sa kanya, for sure mga kabayan, no, matik naman yan. Alam ko naman yung sa ombudsman mga kabayan, 'di ba? Talagang tuwid 'yon, mga kabayan nagtatrabaho. Yung ano diyan sa head ng ng ombudsman, 'di ba, mga kabayan? For sure, mabibigyan ng verdict 'yan. At makikitang-kita naman mga kabayan, no? Dito pa lang sa investigasyon na 'to, sabi nga nung lead counsel ni PRRD, talagang may pagkakamali mga kabayan ang pag-aresto kay PRRD. At for sure mga kabayan, siguradong makakasuhan itong mga to. Nako, napakarami. Si 2 magkapatid na Remulla, si Lacanilaw, sino pa? Si General Torre, si Marbil. Bakit di sinama si Fajardo mga kabayan? Kulang yan, dapat sinama ni si Fajardo. Nagpasalamat naman ang presidential sister sa pagkilala sa naging investigasyon nila ng British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC, na planong gawing suporta ang Senate inquiry sa hiling nilang mapalaya ang former president. Kinakailangan talagang ipapaabot ko sa lalong madaling panahon basta makatulong at ang alam natin, ang sino mang Pilipino ay may karapatan manatili sa sariling bansa. Tama. At ipagtanggol ng sariling husgado. Good job to mga kabayan si Amy ngayon. Good job talaga to mga kabayan. Kaya bigyan natin to ng palakpak, no? Maganda yung ginagawa ni Amy. Maganda mga kabayan. At tingin ko ito'y makakapagbuhat din, no, sa kanyang kandidatura. Sa tingin ko lang mga kabayan, kasi marami din tayo nakikita nagko-comment na nagugustuhan nila yung ginagawa ni Senator Amy, itong pag-iimbestiga na to. At siguro mga kabayan, kaya ginagawa rin to ni Amy, no, para mailayo si Bungit mga kabayan dyan sa circle na yan ng mga abusive, no, sa kapangyarihan mga kabayan. Diba? Monica, nilinaw naman ni Senador Amy Marcos na dinala niya sa Ombudsman ang chairman's report kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Duterte dahil dito naman anya talaga dinadala kung may paglabag ang government official. Naniniwala ang mababatas na walang bias o pagkiling at walang takot ang Ombudsman na kasuhan at parusahan ang mga karapat-dapat na parusahan. Yan ang latest dito sa tanggapan ng Ombudsman. Balik sa'yo, Monica. Ayun mga kabayan, talagang magkakaroon ng kasuhan diyan sa nangyari na yan mga kabayan. At sana, no, may managot talaga. Dapat makulong mga kabayan. At ito si Bungit naman mga kabayan, dapat iniimbestigahan din to, no? Or di kaya ibinabalita din ng mga mainstream media. Hindi lang yung katulad, no, napik up agad mga kabayan ng Billionaire TV. Yung yung balita niya patungkol kay Congressman Pulong, pero mabigat-bigat mga kabayang kaso yon, no, yung kaso na ipinail kay Congressman Pulong at nagkataon pang eleksyon mga kabayan, yung pagsasampa na ng kaso. Pero syempre,
Kaso yan mga kabayan, at merong nagrereklamo at may nagko-complain, ay di dapat isagutin mga kabayan ng kampo ni Congressman Pulong, no? Yung mga iba kasi mga kabayan, sasabihin ni paninira, no, yung ating mga kasamahan din diyan na DDS, no, yung mga supporters din ng mga Duterte. Siyempre yung tatakbo diyan mga kabayan sa kanila, paninira, no, mga kabayan. Pero siyempre, dapat i-ano din natin na merong nagko-complain mga kabayan. Meron ng CCTV na nakita, no? Di dapat talaga ano na lang harapin, no, mga kabayan. Siyempre, huwag niyo kakalimutan ang ating Duterte, ang ating mga pambato mga kabayan. Ngayon malapit na, no, ang eleksyon. Aba, isure nyo na mga kabayan, no, sa inyong balota, isecure nyo na itong ating mga pambato na for senatorial mga kabayan. Ganun din yung ating mga party list, no, sa mga OFW mga kabayan, OFW ako party list, no, isama nyo na rin yan. At sa iba, ay bahala na kayo mga kabayan pumili, no, pandalwa na pandagdag dyan sa mga senatorial candidates nyo mga kabayan. So see you mga kabayan sa susunod na video. Ingat kayo palagi at adios muna mga kabayan.